O 700 na pala agad. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sumagot na po, finally, si BP Sara, binasag po ang pananahimik dito po sa usapin ng security. Siya po ay nagpahayag, no? Direkta po, hindi po yung mga paligoy-ligoy na magagandang pananalita na generalize. Dinirektan niya po punto per punto, sinagot niya po si General Marbil sa kanyang open letter, no? Open letter po para po sa general pinuno ng Philippine National Police. Yan lang po ang tangi natin pag-uusapan. Mabigat po yan, hindi po yan simple. No? Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, open letter to Romel Marbil. Tignan nyo Hindi ko alam kung ito po ay sadya, pero sa tingin ko sadya. Wala pong General Marbil. Romel Marbil lang, no? Parang Romel, parang tigilan na natin, no? Parang ang pinahiwatig na open letter to Romel. Kung ako magbabasa niyan, inilalagay ni BP Sara yung sarili, parang baka nakakalimutan yun no? Kaya ganyan po ang tawag niya, Romel. Baka nakakalimot lang na ako ang Vice President. Diba? Kung ako mag-interpret niyan, Romel. Diba? Parang, diba? Nakakalimutan mo yata, Romel, na sino yung Vice President ng Pilipinas. Okay. Noong lumabas, eto po, basahin natin. Noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ng usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda, naintindihan kita. Sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling, tignan nyo po wala na pong pakundangan, wala na pong ifs and buts. Ang paratang ni BP Sara, direkta Ulitin ko lang, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling. So dinirekta niya na po na nagsisinungaling si General Marbil. Wala na pong yung mga general statement na kung ano-ano po, no? Wala, wag niyo pong intindihin na yan. Importante po itong sinasabi ng ating Vice President. Yung mga wala na yung mga China, anong kinalaman? Wala po. Okay. Wala nang sugar coating, dinirekto na nagsisinungaling. Natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Tama naman, panayang pa-interview ni Marbil. Pero hindi ko maatim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa aking mga kababayan. Dinirekta na. Ikaw ay nagsisinungaling at ikaw nililin lang mo sa mga interviews mo, nililin lang mo yung mga taong bayan. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa PNP's personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Okay.
Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan. Direktan-direkta na po. Lalo na kung ang kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Okay. Ang Vice President Protection Division na isinailalim sa PSPG, hindi ko alam yung PSPG kung ano meaning. Pakitignan nyo nga po. Ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo. No? Dinirekta niya. O, yun po yung purpose ng Presidential Protection Division. Para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Okay? So, hiwalay po. Ang linaw, no? Hiniwalay. Yang Vice Presidential Protection Division para hindi mapakialaman ng tulad ni kung sino man po yung PNP. Dahil alam nyo naman po, hindi naman po yan lingid sa atin na ang ginagawa pong PNP chief. Siyempre, may say po dyan yung Pangulo, yung alam ng Pangulo na kanya, di ba? Katulad, wag na natin, hindi naman natin kilala si Pangulong Marcos eh. Tignan na lang po natin si Pangulong Duterte. Ang napakatagal niyang PNP chief si General Bato na ngayon ay senador. Oh. Talagang ganun po yun eh. Kaya po, naisip na po yan ni si Vice President Sara Duterte. Nauunawaan niya, kaya po yan nagtayo ng ng sariling parang PSG, di ba? Yung Vice President Security Group. Kasi naisip niya yan eh. Na balang araw, hindi niya naman naisip na siya pala ay hindi ituturing na unit team. Balang araw, siya pala ay tatablahin, no? Para po lahat na ng Vice President, kabatiman o hindi, ng Pangulo ng Pilipinas, may sariling security. Hindi po siya, no, yung nanghihingi lang. Hindi po nanghihingi lang ng security diyan po sa Pangulo. Lalo na kung hindi niya makakasundo yung Pangulo. Okay. Balik tayo. He said, police also augmented Duterte security every time she visit provinces. Ayan. Kada raw dumadalaw si BP Sara, tignan po ninyo pag working po yung Vice President, natural po iikot yan. No? Kung nagtatrabaho po talaga yung Vice President at hindi lang po nagpo-photo ops tuwing mayroong mga sakuna, iikot at iikot po yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Lalo na po, nung unang bahagi ng pagiging Vice President ni Sara Duterte, na siya po ay DepEd Secretary pa. No? Tatandaan ninyo, wala pong hiwalay na security personnel bilang DepEd Secretary. Di ba? Okay. He said, local police also augment Duterte security every time she visits province. Ito po sagot ni Sara Duterte. Kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Yun nga po yung sole purpose nung pagkakaroon mo ng Vice Presidential Protection Division. Para hindi na yung mga local police maaabala. Okay. We requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. Ito po pinakamalupit na
pinasisinungalingan ni BP Sara. Walang request na nangyari. Hindi sila nag-request. Sinabihan lamang ng PSPG ang OBP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami... so, again, ito po pinatotohanan ni BP Sara na nagsisinungaling talaga to. Kasi ang pangit pong pakinggan, no, sa mga interview na tinanggalan ko talaga yan tinanggalan ko yan si Vice President ng Security kasi tingin ko hindi niya naman kinakailangan. Mas magandang pakinggan pag ini-interview siya, di ba? Nag-request naman kami, pumayag sila. O ngayon, ito po sabi ni BP Sara, walang request na nangyari. Hindi sila nag-request. Ano pala nangyari, BP Sara? Hindi sila nag-request. Ano po ginawa na lang? Ito po. Bakit hindi question ni BP Sara samantalang Vice President siya? Yeah? Kung wala pa lang sila request, nung una pa lang. Ito po sagot ni BP Sara, maliliwanagan po kayo. Di ba kung kayo yan, matabil din ang bibig ni BP Sara, pwede niya sagutin agad at that time. Ito po sagot niya. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Pucha, grabe po 'yun, no? Antindi po nitong pagkakabanat na to ni BP Sara. Hindi na kami nakapagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Romel. Si Romel ang batas dito sa Pilipinas. Tuloy natin. Ako natutuwa ako pag mga ganito pag mga sumasagot yung mga Duterte. Hindi sila, siya. Hindi sila, walang sinabi si BP Sara. Alam nyo, kay BP Sara, ang kagandahan kay BP Sara, hindi po to si BP Sara pag umatake, hindi po yung kalat-kalat na yung mga maraming paikot-ikot. Dinidirekta niya. Ikaw naman ang batas, di ba? Marbil. Ikaw. Hindi niya sinabi yung Pangulo o kung sino pa man. Si Marbil ang kausap niya. Tinutukoy niya. Ikaw ang batas. Okay. Pustahan tayo. Magtututuro naman niya si Marbil mamaya. Alam niyo po, kayo po, Senate, no? Nagsasabi po ng ganito ang ating Vice President. Hindi niyo po pwede itong ignore. Okay, tuloy po natin. Napakahaba po nito. Pero hindi po nainip. Ang sarap pong, lalo na siguro kung sa speech to, no? Okay. Sana ba? Kasunod nito, hindi na kami nakapagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders sa utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. So, walang request. Mas maganda lang. Bakit sinasabi na nag-request sila at pumayag naman yung Vice President? Mas masarap pong pakinggan yun. Mas kagalang-galang. Kaysa naman, iniutos ko po na tanggalan ng Vice President. Kasi magko-question ng tao, sino ka? Mas mataas ka pa ba sa Vice President? Sino ka? Para utusan mo yung Vice President na nauna na sa'yo, yung mga PNP chief na nauna sa'yo, ay hindi ginalaw yung security. Sino ka? Para tanggalan mo na security. Okay. So, inutos niya ang relief orders. May basehan yan, yung dokumento mismo ng PNP. We don't see, ika-4 na punto, we don't see any threat. Ito ang sinasabi sa interview ni
Marbil. Sinasagot kasi ni Sara ni VP Sara. Excuse me po. We don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add it if they request it. Okay, wala naman kami nakikitang threat, no, sa Vice President. Ang dami-dami niyang tao. Sayang naman. Ako bago natin sabihin yung paliwanag ni BP Sara, yung sagot ni BP Sara, personally, hindi ba kaya wala kayong nakikitang threat dahil maraming security nga? Nakita po ninyo si Donald Trump po. Ang dami na pong security nun, no? Tignan niyo po yung nangyari kay Donald Trump. Dahil hindi niya po kilala rin yung kanyang mga security personally, no? Ina-assign lang po. Ngayon, ano po yung mga pinag-uusapan dun? Yung bumaril ba kay Trump, kasabwat ba yung kanyang mga security? 'Di ba? Kasi wala silang personal. Hindi niya talaga mga security yun. Ina-assign lang po yun ng, ano ba opisina doon sa Amerika yung nag-assign. May nag-assign lang po ng security para kay Donald Trump. Yun po ang problema ng ganun, no? Hindi mo kabisado yung mga security mo. Okay. Pinaalala ko lang. Pwede naman kaya Secret Service. Okay. Secret Service yung nag-assign. Pupunta siya riyan, may Secret Service dyan. Hindi kilala ni Donald Trump. Personally. Ito po sa atin, makikita nyo po, very personal po yung mga security natin. No? Lahat po ng mga malalaking tao, hindi nga po Vice President, hindi nga po wag na pong Vice President, yun lang pong mga malalaking negosyante. Grabe po ang mga security niyan. Hindi po simpleng mga security. At kakilala nila. Yun ang importante dun, kakilala mo. Okay. Balik tayo rito. We don't see any threat. Wala po kami nakikitang threat kay Vice President. Hintayin nyo pa ba muna magkaroon ng threat bago nyo siya bigyan ng maraming security? Di ba mas maganda na nag-iisip yung may gustong gumawa ng kawalangian sa Vice President, iisipin niya, napakarami naman security nito. Di ba? Paano natin papasukin to? Yun eh. Minsan yung paghahanda nyo, yun yung nakakabawas ng threat. Kaya walang threat si Vice President Sara Duterte kasi maraming security details. Hindi nyo ba naisip yun? Kung babawasan nyo, lalaki na yung kanyang threat. Deterrent, correct. Ang ganda nun. Deterrent. Mawawalan talaga ng threat kasi makikita parang ano yan parang yung sa mga banto, pag nakita mo na yung isang establishmento, ang daming pera, tapos isa lang yung security, tutulog-tulog pa. Puta, isa lang secure nun Pwede natin hold upin. Okay, balik tayo. Ito po ang sagot ni BP Sara, mas malupit kaysa dun sa analysis natin. Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako'y nasa NAIA? Ayan na. No? Hindi ko po alam yan. Akala ko pwede yung mga ganyan. Hindi po pala pwedeng maglabas ng mga malisyosong... Ito po kung pinagbabawal po yan, lalo na po kung Vice President, no? Bakit wala pong pronouncement mula po sa NAIA o wala pong pronouncement mula po sa PNP na tutugisin nila yung nagpalabas ng video? Kasi ang tinutugis nila yung nagpalabas at nagpakalat ng video yung sinasabi nilang, ano sabi nila? Yung deepfake video raw ni BBM. No? Tinutugis nila yun. Yung pala, eto pala hindi pala nararapat yan, no? Na naglalabas kayo ng video na kuha sa NAIA.
Lalo na kung involved yung mga malalaking tao. Si VP Sara po, literal pong malaking tao yan, hindi lang po Vice President. Naka-picture ko na yan, literal na malaking tao. Di ba? Bakit masyado kayong concern? Pero eto, may narinig po ba kayo na tutugisin kung sino nagpalabas nito? May narinig po ba kayo na tutugisin kung sino man huhulihin, ipapahuli o kukwestiyonin man lang yung pinagmula ng video na to? Yan po ang kinakatwiran ni VP Sara. Wala ba siyang threat? Talaga wala akong threat? Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar na kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Ayan ha. Ngayon, ano naman, sabihin ng pangkaraniwan, ano naman, ito po paliwanag ni VP Sara. Hindi na baling ako. Ngunit nakuha at nasa ipublike rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Correct. No? Kung wala na security, kung yung Vice President, tinanggalan nyo ng security, may security kaya yung mga bata? Nilantad nyo na. Hindi nga po nila pinupubliko yung pagmumukha, hindi naman po katulad ng mga Marcos yan at ng kung sino na lahat ng pamilya nakalantad sa publiko, no? Kaya nga po ginawa yan ni VP Sara, na anticipate niya na yan. Proteksyonan niya yung pamilya niya. Anong security yung sinasabi ninyo? Mismo kung nasaan si VP Sara, saan dumaan, nilalantad nyo sa publiko? Pati kung saan papunta. May security ba siya ron? Private nga siya na umalis. Kung wala na siyang security, papunta pala ng Germany yan. Walang security, hindi ko alam kung may security dun o wala. Yun po yung mga security na hindi nyo pinangangalagaan. Ang tanong, bakit walang pinag-uusapan dito, hindi man lang nababanggit ng mga senador na yung pangalawang pinakamataas, ilalantad na lang pala ng kahit sino sa NAIA, pwede palang ilantad na walang pananagutan. Bakit? Nung nagkaroon ng mga brownout dyan, wala kayong makitang CCTV? Kung sino yung nanadya, kung sinadya yung pagbabrownout? May mga putol na CCTV. Tapos eto, dumaan si VP Sara. In-expose ninyo yung seguridad ng kanyang pamilya, pati mga minor de edad. Kung tototohanin po ni VP Sara yan. Pero wala po, wala tayong naririnig. Di ba? Wala tayong naririnig. Okay. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo. Ito po, pinakamatindi dito lahat, sa lahat po. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Vice President po ng Pilipinas, no? Magki-casing. Di ko po alam yung meaning ng casing. Baka meron po rin mga dating pulis o mga pulis po ngayon. Ano po yung ibig sabihin ng casing? Ulitin ko ha. May mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Surveillance, yun. Thank you very much po. Mag-surveillance. Sino-surveillance ninyo yung Vice President? Grabe. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Tindi, no? Grabe, Vice President po to ha. Ginagawa po to sa Vice President.
Kung kailan may mga ganito na sinosurveillance ang Vice President, imagine niyo, no? Sinosurveillance ang mga Vice President, ang Vice President. First time ko po narinig yan. Pangalawa sa Okay. Pilit pang inaalam. Yan. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang hindi niya na raw alam kung ano na po nangyari. Okay, eto pa. Ano bang ibig sabihin ng threat sa'yo? Wala nang general, no? Romel na lang ang tawag sa'yo. Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Hindi na ba threat? Ulitin ko. External lang ba yung threat na maaari sa amin? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa tauhan ng gobyerno? Antindi po nito Kung hindi po kayo nakikinig, kayong mga senador, kayo pong wala tayo asahan pala sa mga congressman, kayong mga senador, kung hindi nyo po papansinin to, ito po ang pinakamagandang kaso, no? Para hindi na po natin iboto lahat ng kapartido niya ni Bongbong Marcos sa 2025. Makinig po kayo. Kinakailangan po natin protektahan si VP Sara. Lahat. Ayan, hindi pinapansin. Wala pa po naglalabas ng pahayag mula dito sa magigiting na senador. Grabe po yan. Kaya tama Tama po yung sinabi. Ako nakikita ko, di ba meron tayo yung hindi pa po naglalabas. Hindi pa po nilalabas ni VP Sara na siya ay magbabakasyon. Sinabi natin, malamang security reason tong biglang pag-alis ni VP Sara. Kasi tinanggalan siya ng mga security. Akala nyo ba tapos na itong sulat? Tuloy natin. Grabe po, ngayon ko lang po nakita to si VP Sara. Nang haba. Okay. Ulitin ko lang Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Alam niyo po, shocking po sa akin to. Akala ko po lahat po ng mga kapulisan, lahat po ng mga sundalo, ang pagtingin po sa Vice President, no? Hindi natin pwedeng Vice President yan. Pangalawa sa pinakamataas yan. Pwede pala yun. Wala po kayong gagawin sa mga ginagawa ni General Marbil, mga matataas na tao ng gobyerno. Parang inaano nyo na po. Binabato nyo na po yung Vice President natin sa kapahamakan. Pag hindi po kayo kumilos dyan. Okay. Isa pa. Hindi pa po tayo tapos. Marami po to. Isa pa. Sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? 'Di ba? Bakit pwedeng pwede rin mag-request ng dagdag? Alam niyo, nakakahiya po 'yun, no? Magre-request yung Vice President tapos tatanggihan ng PNP chief. Mahirap po 'yun. I-justify. Pwede raw mag-request. Ngayon, pag mag-request ka, i-justify mo 'yun. 'Di ba? Napakahirap po 'yun. Na Vice President ka. Nangyari na po 'yan sa Office of the Vice President. Gina-justify niya yung kanyang budget na hinihingi sa Congress. Hindi pina-justify, hindi na pinagsalita. Pinangunahan ni Charis. Sabi ni Charis, approve na. Pagkatapos, hindi pala ibibigay pagdating sa bicameral. Nakakahiya po bilang pangalawa sa pinakamataas na tauhan ng gobyerno.
Nakakahiya na magre-request siya. Tinanggalan mo tapos pagre-requestin mo. Okay. Hindi mo na ginalang yung kanyang pagiging vice president. Okay. Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan na PNP na ikaw ang pumili? Hindi, no? Nagtira ng 45 tapos siya ang pumili. Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Kapit po kayo sa sasabihin to ni BP Sara. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Puta, grabe. Batas ka lang, hindi ka Diyos, Marbil. Okay. May isa pa pong sinagot si Vice President Sara Duterte. The relief was for police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo. No? Ito ang sinasagot ni Marbil. The relief, yung pagtatanggal daw ng security force ni BP Sara 75 ay para sa police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili ninyong masakop na relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at ipinapalipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Ito po, grabe po tong grabe po tong sinabi ni BP Sara na to, no. 38 dun sa 75 taga Mindanao. Kung kulang po yung mga police visibility, ibalik mo sa Mindanao. Di ba? Ganda ng sinasabi ni BP Sara eh. Kaya talaga si BP Sara, yung mga nagdududa pa po, may mga vlogger ako naririnig na duda pa sa kakayahan ni BP Sara na kaya ba ni BP Sara maging presidente. Una, Duterte yan. May dugo pong yan. Ito po, nakikita nyo po kung gaano po mag-isip yung isang Sara Duterte. Okay. Sabi ni Sara Duterte, kulang yung pulis sa Mindanao eh. Bakit yung nirelieve nyo sa akin galing sa Office of the Vice President, dadalhin nyo pa rin sa NCR? Hindi ba kulang yung mga pulis sa Mindanao? Simula na maging mayor ako ng 2010, nandyan ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang police to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip. Tingnan nyo. At gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ng issue ng peace and order. Correct. Alam nyo, yung drones po, napakalaking bagay na po ng mga drones sa totoo lang. Saan ba ako nakakita na yung hulihan, yung buy-bus operation sa mga rito, drones na po yung ginagamit. Oh. Kitang-kita po yung nagbenta, sinundan ng drones kung saan siya. Tapos nasusubaybayan ng mga pulis. Hindi na yung pulis na, uy, tigil ka dyan. Sinusundan lang. Tapos nire-report lang, itatrap na yung tao. Drones. Galing talaga ng ating Vice President. Okay. Technology. Dahil hindi kayang tapatan ng police to ratio ang ating population. Tsaka kung kulang talaga yung PNP personnel, bakit hindi po kayo nag-request sa Pangulo ng Pilipinas? Ito sa akin lang ha. Maring mahina ako pagdating dyan. Di po ba? Hindi, nakakita po ako eh. Sa ibang bansa ginagamit na yan eh. Binabato nga yung mga ng mga pag nakita nila may drone na, binabato nung mga tulak. Kasi nakikita sila na maya-maya huli na.
Nasusubaybayan eh. Parang yan yung murang helicopter eh. Alam niyo yun? Helicopter. Dati helicopter pa yun eh. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad. Ito tignan nyo Maganda tong punto na to ni BP Sara. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ko sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Correctionist. Ako, habang binabasa ko to, nag-iisip ako eh. Sabi ko po kung Vice President, wala pa ako rito sa punto na to Kung Vice President, kaya pala yan, no? Kayang iharas, kaya sabi ko, nag-iisip ako ng option talaga eh. Parang ang hirap na rito sa Pilipinas. Kung ang Vice President, kayang gawin niya na i-surveillance yung Vice President, ano na lang kami? Wala kami security detail eh. Di po ba? Ano na lang kami para lang kaming ipis o langaw. Okay. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ko sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. Grabe, no? Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos kong mag-resign sa DepEd. Pagkatapos kong inihambing ang SONA sa isang catastrophic event. Yan po yung I designate, yung designate survivor siya. At pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people. So ito po, yung relief order, gustong palabasin to ni BP Sara ngayon. No? Huwag na tayong magbulahan. Hindi po yan dahil kulang ang pulis ng kapulisan. Yung 75 po, sinagot niya ni Baste, no? Kung kailangan mo talaga ng 75, di kumuha ka ng tigi-tigisa para hindi mo kukunin yung buong security detail ng Vice President. Kasi alam nyo, napaka-practical. Yun siguro naman ng mga Duterte sa tatay nila. Napaka-practical na solution. Kailangan ko ng 75 police. Ang isip ni Marbil, kailangan ko ng 75 police, tatanggalan ko yung Vice President ng security kasi kailangan ko ng 75 na police. Kung yun ang katwiran mo, kunan mo ng tigi-tigi sa bawat police station, hindi masasaktan yung mga istasyon ng police. Kaysa kuhanan mo yung Vice President na masasaktan siya dahil 75 na security detail niya nawala eh. Mga bugok kasi yung mga na yan mga troll na yan eh. Ang relief ng PNP personnel, tignan nyo, very political. Ang sinasabi ni Sara Duterte, hindi to dahil kailangan nyo ng pulis. Political ito. Itong pagmamaniobra, sinasabi ni BP Sara, ayan pala, sinabi niya pala. Ituloy na lang natin. Kala ko wala eh. Let us spare our people from all the lies. Wag na tayong magbulahan, wag na tayong magsinungalingan. Romel. Let us call it what it is. No? Tawagin na natin kung ano talaga ito. Wag na natin paikutin na kailangan namin ng pulis, kaya kinuha namin yung 75. Mga paliwanag ni Romel, sabi niya, kumuha rin kami ng mga pulis sa iba, hindi lang naman si BP Sara. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Yan po pinakamatindi, no? Political harassment laban sa pangalawang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan. Political harassment against the Vice President.
Political harassment laban kay Sara Duterte. Kung kaya niyong iharas yung pangalawa sa pinakakapangyarihan, paano pa yung mga pangkaraniwan? No? Ayan. Ito ay malinaw. Lalo na't ang saklaw na relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence. Ito po sinasabi po ni BP Sara, yung mga tinanggal sa kanya, yung mga PNP na mayroon siyang trust and confidence. Bakit? Ito yung mga PNP na kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016, ay security ko na mula pa noong 2007. Ito yung sinasabi ko, yung mga tinanggal ni Marbil, kung talagang hindi political harassment, yung mga tinanggal na pulis, yung meron siyang trust and confidence, dati na nilang tauhan ni Pangulong Duterte. Dati na, kumbaga napatunayan na nila na tapat. Yung mga iniwan, yun yung mga pinili ni Marbil, o kayo maiwan dyan. Pero lahat ng tinanggal, lahat ng mga PNP, natauhan na nila dati. Kung hindi nga naman, kung ang purpose ninyo, sinasabi ni BP Sara, ay talagang kailangan nyo ng 75 na police escort ko. Bakit yung mga malalapit sa amin, bakit yung meron na kaming tiwala, yung may trust and confidence na kami dahil matagal na sa amin yan naglilingkod, bakit yun yung tinanggal ninyo? It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else. Huwag ka nang magpaliwanag, Marbil, o Romel. Romel ang tawag. Huwag ka nang magpaliwanag, Romel. Ito ay very obvious na tinarget ninyo. Targeted list and targeted maneuver. Nakakatakot po yan. Kasi kahit na anong gawin nila sa survey, wala po silang mahita. Kayo na po magpuno sa utak ninyo. Kahit na anong gawin nilang paninira kay BP Sara, hindi nila mapabagsak sa survey. Kaya gagawin nila ang lahat. Ngayon, kung may nakikinig po mga senador, inaabalan nyo yung sarili nyo sa pogo. Hulihin nyo na yung mga riyan, move on na kayo. Ito po, pag-usapan natin. Natin. Pag-usapan nyo. Ako pang ano. Sige, hindi kita tatanggalin. Ano ka lang. Kulang kayo dyan. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Napuna mo, BP Sara? Inahanap ko na yung syukran eh. Ngayon lang po ako nagbasa ng mahabang sulat na hindi ako nainip. 3 beses ko na itong binasa, pang-4 ngayon. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay wag mo na akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan. Yan, mga pakikiramay, BP Sara, hindi mo maasahan yung mga yan. Ang mga may nakamamatay na sakit na nagdarasal, na dagdag pa ng mga araw, pagtutok sa kahirapan at gutom, at marami pang ibang problema ng lipunan. Para sa bayan, Sara Z. Duterte. Walang syukran. Kaya ako seryoso to. Bakit walang syukran? Doon ako kinabahan. PS. May PS pa. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga. At nananatili ang takot ng Pilipino sa mga daan. Sana naman
makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Correct. Hindi po magbubuhol-buhol ang mga kwento kung lagi kayong magsasabi ng totoo. Ito po hindi ko masyadong maunawaan eh. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin. Ibabalik niya yung pulis? May sulat ba siya o yung pulis mismo ang ibabalik niya, yung 45 na iniwan? Abangan po natin. Kayo nga po, ganun ito, medyo nalito na ako rito eh. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin. Ibabalik niya yung 45, no? Asahan mo ang sulat kasabay, tapos may letter na naman siya. Bakit niya ibabalik? Grabe. Grabe. Siyempre nga naman, yung mga tauhan ko, simple lang naman po, no? Immediately, yung tinanggal ninyo na 30, kahit yun na lang po siguro ang itira. Ilan ba raw yung mga dati nilang tauhan? Oo nga naman, Marbil. Di ba? Pag may nangyari dyan, alam nyo na po kung sino sisisihin dapat. Wala pong iba. Wag na po tayo magsisihan dapat. Dapat protektahan na natin yung ano. Ngayon sana po yung ibalik na security ni